May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlik ka ng antas at may Hello po sa ating lahat at Happy Abib Month sa lahat ng mga Covenant Keepers. At ating pong pasalamatan ang dakilang alahayam sa pagpapatuloy ng ating pong talakayan. Ngayon po na ang tatalakayin natin ang unang aklat ng mga kronika. So ang laman po, ang nilalaman ng mga kronika, dito po natin mababasa ang mga genealogy mula kay Adama hanggang sa mga Hebreo. At dito rin po natin mababasa sa aklat ng kronika ang mga kasaysayan mula sa mga hari at kung ano po ang nangyari sa mga ninuno natin. So muli, maraming salamat at samahan nyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan. So sisimulan po natin ngayon ang unang aklat ng kronika. Okay. Unang Kronika, Kabanata 1. Sa alinlahi mula kay Adama hanggang sa mga anak ni Noah. Si Adama o Adam, Seth at Enosh. Kenan, Mahalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah. Ang mga anak ni Noah ay si Shem, Ham at Japheth. So mula kay Adama, nagkanak siya at kay Seth, sunod si Enosh. Then, ang mga Japhethite. Ang mga anak ni Japheth. So, maalala natin si Japheth, anak ni Noah. Ang tatlong anak ni Noah, si Shem, Ham, at Japheth. So, ang mga Japhethite ay ang mga anak ni Japheth. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, Tiras, at Canaan. So si Canaan ay anak ni Japheth sa ina niyang si Naama. So dito sa aklat na to na itinama ng mensahero ay itinama rin natin ang genealogy. Ang mga anak ni Gomer ay panganay si Ashkenaz, kung saan nagmula ang mga Ashkenazi Jewish. Yung mga artista sa bansang Israel ngayon, na tinatawag na yung mga Israeli, Ashkenaz, si Rifat at Togarma. So tatlo itong mga anak ni Ashkenaz. Ang mga anak naman ni Javan ay si Elisha, Tarshish, ang mga Kittites at ang mga Rodanites. Itong si Tarshish, ito ang sumama kina Joktan dito sa Ophir. Ito ba ito, Steve? Hindi sis. Ibang Tarsis ito. Okay. Then, ang anak ni Japheth sa ina niyang si Naama, ito si Kanaan. Siya ang ama ng mga Kanaanite. Sidon ang panganay niya at ang mga Hittite, Jebusite, Amorite, Girgashite, Hivite, Arkite, Sinite, Arvadite, at Sebarite. Okay, nasa verse 8. So, punta naman tayo sa anak ni sa mga Hamite. Ang mga anak ni Ham ay si Cush, Misraim o tinatawag na Egypt, at Put. Ang mga anak ni Cush ay si Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka. At ang mga anak ni Raama si Shiba at Dedan. Si Misraim naman, tinatawag na pinanggalingan ng Egypt,
bansang Egypt, ang ama ng mga Ludite, Anamite, Lehabite, Neptuhite, Patrusite, Kasluhite. Mula sa kanila nagmula ang mga Philistines at Caphtorite. So sa Kasluhite pala nagmula ang mga Philistine, which is mga Hamite din, anak ni Mizraim. Ang mga Shemite, Semites or Semitic, ito yung mga Asyano, kung sa atin, Asyano, Shemite. Ang mga anak ni Shem, ito yung panganay ni Noah, si Shem. Ang mga anak ni Shem ay si Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Elam, ito yung mga pinanggalingan ng mga Iranian, mga Assyrian, yan. Si Arphaxad, dito nagmula ang mga tribu ni Jacob, ni Abraham, saka yung mga nandito sa May of Year, yung mga katutubo natin kay Arphaxad. At ang bunso na si Aram, siya ang sumakop sa Judea. Kaya naging mga Aramaic ang mga salita nila doon. Nung kapanahon na ating Bisaya, Aramaic, yan, ang mga Bakit hanggang kaya Turkey. hindi nabanggit dito yung kung sino yung mga anak ni Elam, ni Asur, ni Lud? Kasi ang nabanggit lang si Arphaxad at si Aram. Kasi kay Arphaxad nagmula ang mga Hebrew. Oo. At si Aram Itong naman, aklat na to ay pang Hebrew, para sa Hebrew. oh, Aram ay si hindi sila Uz. Hebrew pero kasi Oo. malapit sila sa Turkey yan. Diyan sila sa mga Mesopotamia nanirahan. Kaya malapit sila sa mga Hebrew. Kaya medyo na Sino subaybayan nga ang ba itong kanilang lahi. Sino nga ba yung Meshek? Maraming Meshek. May Meshek Meshek sa na Russia. panahon natin. Ito yung Russia. Russia. Oo. Ang Elam, ang Iran, Iran. Syria. Oo. Ang mga anak ni Aram si Uz, Hul, Geter at Meshek. Kaya ang Iran at ang Russia, di ba magkaano? Magkaalyansa yan, magkakamag-anak. Si Arphaxad ang ama ni Shela at si Shela ang ama ni Eber na pinagmulan. Eber ang pinagmulan doon nagmula ang salitang Hebrew dahil sa kay Eber. Paglilinaw. Si Eber ang pinagmulan ng lahing Hebreo. Ang lahing Hebreo mula kay Eber ay nahati sa dalawa. Ang kay Peleg sa kanlurang teritoryo ng Shemite at kay Joktan sa silangang teritoryo ng Shemite. So pag sinabing east to west ng Shemite territory, nandiyan ang yung dalawang sanga ng Hebreo, no? Dito sa Fear at saka yung nasa Palestine. Okay, verse 19. Dalawang anak ang isinilang kay Eber. Ang isa ay pinangalan ng Peleg sapagkat sa kanyang kapanahunan ang lupa ay nahati. So kapanahunan ni Peleg, hinati-hati ni Noah ang mundo sa bawat teritoryo ng kanyang tatlong anak, no? At ang kanyang kapatid ay si Joktan. So, mas bata si Joktan. Si Joktan ang ama ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Shiba, Ophir, Havila, at Jobab. Lahat ng ito ay mga anak ni Joktan. Ang dami yan, no? So, 13 yan kaya pala nung after nung Mahati, saka kayong si Joktan ang pumunta sa East. Kumbaga talagang pinalibutan nila, sinakop nila ang buong Shemite territory, no? Samantalang si Peleg ang naging parang frontliner, kaya siya pumunta ng Palestine. At saka dito sa Middle East, no? Peleg. Okay. Mula kay Shem hanggang kay Abraham. Okay. Ito ang linyada ng ni Shem hanggang kay Abraham. Okay.
Si Shem, kasi birang mga Hebreo, kailangan maano natin, ma-memorize natin tong genealogy na to. Mula kay Shem na ang kanyang gitnang anak na si Arphaxad, na nagkaanak kay Shelah, and then kay Eber, and then kay Peleg, at kay Reu. So dito hindi nakaano ang Joktanite. Kasi itong kay Peleg, tinatrace nila mula ang kasi si Abraham kay Peleg nagmula kay sa mga Hebrew dito sa kanluraning bahagi ng Shemites territory. So Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah. Yung Terah, sa kanya pinangalan ang capital ng Iran, no? Terah. At Abram. Si Abram, ang tatay niya ay si Terah, no? Na siya ring Abraham. Si Abram. Ang mga anak ni Abraham kay Hagar. Ito yung so ilan na naging asawa ni Abraham? 3. Unang-una si Sarah, pero hindi magkaanak ba og si Sarah? Kaya nauna siya magkaanak kay Hagar. Oo. Si Ishmael, ang anak ni Abraham kay Hagar, ang aliping taga-Egypt na lingkod ni Sarah. Ang mga anak ni Ishmael, tandaan natin, Nebayot, ang panganay, Kedar, Abdil, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish, at Kedema. Paglilinaw, ang mga Ishmaelite ay lahi ng pinaghalong Hebreo at Egyptian, sapagkat si Abraham ay Hebreo o Shemite at si Hagar ay Egyptian or Hamite. So, kasi ang magkapatid naman talaga ay si Shem at si Ham. Ayan ang magkapatid talaga sa ina. Tunay na magkapatid sa ama at ina. Si Japheth ay kapatid nila sa ama lang. Sapagkat si Japheth ay anak ni Noah kay Naama. Sana meron tayong figure na anyway, nasa nasa Genesis naman ang nito, ang genealogy. So ang mga Arabian countries ay nandiyan sa Arabian Peninsula ay mga nagmula kay Ishmael. So nasakop nila yung mga tinitira ng bansang mga Israeli ngayon. Mga anak ni Ishmael yan. Kaya ang sabi nga naman sa Hero, ang tagapagtanggol natin ay ang lahi ni Ishmael, yung mga Muslim. No? So ang Iran, naging naging Muslim na rin, di ba? Ang Iran. Kaya alam, okay. Ang mga anak ni Abraham kay Sarah. So ngayon, si Sarah ay nabuntis din. Ng 90 years old din siya, nanganak siya. At 100 years old naman si Abraham that time. Excuse me, Ayan. mga kapatid. Yes po. Bakit hindi talaga pinangalanan yung ina nila Shem at saka ni Ham? Bakit kaya wala? Hindi talaga pinangalanan. Hindi talaga wala akong nakitang extra biblical na may pangalan. Punta tayo sa Diba? Italy, sa Vatican para makita natin. Anyway, sige. Sinaama lang Oo eh. Bakit kaya sinaama lang ang pinangalanan? Pero kasi, madidikot, ang lagi sinasabi, si Ham ang kapatid ni Shem. Parang gano'n eh. Lagi. Hindi nila sinasabi si Japheth. Kasi Although, walang ina. pinagpalit. Halata Walang kasi ina si- kinurap nila pati Mm. mga Oo. pangalan. Wala kasing ina si Shem eh. Kasi Ham. Oo. Kaya yan ang pinagtatakhan ko, bakit nga kaya wala? So trabaho yan ng mga Mga demonyo. Greek. Oo. Gusto nilang itago ang katotohanan. Tanong niyo sa AI. Lahat hindi. Corrupted din yung bibigyan ng AI kasi ang AI nakadepende rin sa kung ano ang pinapublish. Oo. At ang mga
ano nito ay ita-triangulate mo sa physical, sa DNA, at saka logic, yan, lahat marami tayong i-consider yung yung time frame, maraming talagang hindi mo mabubuo dahil corrupted. Pero may Mm-mm. mga senyales, kailangan maging mapanuri ka talaga sa mga sinusulat diyan. Okay. Yun lang Sige. talaga ang tanong ko. Oo. Walang sagot. Ay, may Wala sagot pa. pero walang nakikita. Mm. Kumbaga walang resibo. Walang Oo. resibo. Okay. 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 Ang mga anak ni Abraham kay Sarah, ito na ang Si Isaac, yun ang kanilang kaisa-isang anak na isinilang kay Sarah. Si Isaac ang anak ni Abraham kay Sarah. Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau at Jacob. So kambal. Si Jacob ang naging Israel kinalaunan. Kasi pinalitan yung pangalan niya, di ba? Nung nakipagbuno siya sa isang nilalang. Ang mga anak ni Esau, si Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, at Korah. Ang mga anak ni Eliphaz ay si Teman, Omar, Sepho, Gatam, at Kenas. Kay Timna, si Amalek. Si Timna ay parang ni Eliphaz, parang concubine niya, at ang anak niya ay si Amalek. Itong Amalek na to ang naging kalaban ng mga naging masugid na kumakalaban sa mga Israelita o ni Jacob. Kasi Kanaanita si Timna. Mm. Kanaanite. Ang mga anak naman ni Ruel ay kay Sinahat, Zerah, Shama, at Miza. Okay. Kasi matandaan natin na si Esau at saka si Jacob ay nagkasundo na, di ba? Nung bumalik na si Jacob sa Judea. Pero itong ni Amalek, itong si Amalek na anak lang o bali apo ni Esau kay Kenas, ay kay Eliphaz pala. Ay siya ang masugid na nakipaglaban sa mga Israelita nung ililibing na si Jacob. Ayaw nila ipalibing. Di ba tanda yung mga kapatid? Itong mga Amalek. At saka itong mga Amalek, ang unang-unang nakipaglaban sa Israel mula sa Egypt dahil nag-aral sila ng magic kay mga mahika kay Balaam. Okay. Kaya nabura na tong lahi ni Amalek, binuran ng Alahayam. Ang mga anak ni Abraham kay Ketura. So nung mamatay si Sarah, sa sama ng loob, nakapag-asawa uli si Abraham kay Ketura. Ganito pinagpala ng Alahayam si Abraham. Dahil ang tagal niya naghintay, 100 taon. Kasi sinabi nga, tulad ng propesiya na padadamihin niya ang kanyang descendant, nasing dami ng mga bituin. Kaya nagkaanak pa siya kay Ketura. Ang mga anak ni Ketura, ang asawang lingkod ni Abraham ay si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. So yung mga Midianite, mga di ba? Ang mga ito yung Midian, dito nagmula ang napangasawa naman ni Moses, di ba? Mga Midianite. Ang mga anak ni Jokshan ay Sheba at Dedan. Ang mga anak ni Midian ay Efa, Efer, Hanok, Abida, at Eldaa. Tingin ko itong Sheba at Dedan, ito yung napunta sa may bandang Ethiopia. Di ba may Sheba din doon? Alalahanin natin, ang Ethiopia, although nasa siya ng Africa, pero
base sa ay sa pagkahati ni Noah ay part pa rin ng Shemites territory, ang Ethiopia. Ngayon, although nakadikit siya ngayon, pero ngayon naghihiwalay na uli ang Ethiopia sa mainland ng Africa. So, kaya although nakakabit, pero parang alam na ni Noah yung tectonic plate na maghihiwalay. So, kasama ang Ethiopia sa Shemite territory. Pero ang pagkakahiwalay na yon natural na paraan. Hindi ginawa ng tao. Oo. Kasi Actually, ngayon, tectonic ang nagdi-divide doon ngayon, ang parang pinaka nila ay yung Rift Valley at saka Okay. mga river, Oo. mga river. Sa ngayon, nakadikit pa siya sa Africa. Mhm. Kaya Pero Okay. kung titingnan mo yung plates, ay hiwalay talaga yun. May hiwalay din siya. Okay. Ang mga tao ng Seir sa Edom. Ang mga anak ni Seir, ito naman ay, bakit nandito na si Lot, Edom? Ay, pala, Esau. Ang Edom kasi ay another name ni Esau. Bansag sa kanya dahil, sa Esau to. Siguro lagyan natin ng, mga tao ng Seir sa Edom or Esau, no? Lagyan natin ng, to. Esau. Lagyan natin ng bracket. May dahilan eh. Mm-mm. May dahilan kaya pinangalanan siya ng Edom eh. Kay Edom dahil gutom. Oo. Di ba kasi siya yung gutom na gutom kaya pinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Kaya ang ibig sabihin dito, si Esau na gutom. Oo, yung Edom. Ang Hmm. ibig sabihin ng Edom, mga teritoryo Ang ni Seir dito ay si Esau. Pero, Tama ba, Sis? Edom, Mas Seir, di ba nilinlang siya? Edom. Ang alam ko, mga Edom yun yung kalupaan ni Esau, no? Oo, Yun, Edomites. Kaysa nilinlang Ang siya. Seir is anak ni Esau. Seir ay anak ni Esau. Kaya So, Esau naging na to. si Seir yung anak ni Esau. Pero yung nilagyan ko ng Esau, yung Edom. After ng Edom, nilagyan ko ng bracket Esau. Okay. Mm-mm. Oo, para maintindihan nila. Oo. pwede. Kasi biglang lumitaw na lang yung pangalan na Edom at Seir, di ba? Dapat Talaga nililito pa lang, nila ang pagka- mga tao. Nililito nila ang Oo, dapat nung pa lang sa una, si Jacob ay naging Israel. meron siya. Tapos si Jacob. Esau naging Ito, si pinangalanan siya ng Esau at Israel Edom. Kasi at ang Edom Jacob, kasi Israel. hindi naman si Israel ang Jacob kasi talagang makalangit na nila lang ang nagpangalan sa kanya ng Israel. Pero itong Edom kasi walang nasusulat na makalangit na nila lang, baka naging bansag lang or Hebrew word sa kung di ba? Kaya hindi natin masabi itong may lagay agad na Edom yung Oo. si Esau. May ginawa si Jacob na natutuwa ng Aba kaya pinanaganan niya siya ng Israel. Ano ba yun? Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng Ano nga ba ibig Di sabihin ba ng sa Israel? tinawag siya nung siya Yasharal ay nung siya ay nagtagumpay doon sa pakikipaglaban niya kay Satanas. Oo. Oo. Oh, kaya Yun ang siya parang- Pero tinawag ano na man ibig Israel. sabihin ng Yasharal? Kasi yun talaga ang Israel di ba? Oo. Yasharal. Ano yung ibig sabihin nun? Nakipaglaban, nakipagtagumpay. Kaya nga, may dahilan kaya napangalanan Nagtagumpay. siya ng Yun ang Israel. ibig sabihin ng Israel. Nagtagumpay. Yasharal kasi ang Hebrew niya Oo. Yasharal, okay. Na ginawa lang nilang English term na Israel. Pero kasi dahil para walang masyadong kalituhan, niretain natin ang mga English name. No?
Okay. So, pwede naman na, Nagtagumpay mula sa pwede naman na laban. lang i-Google. Ano? Nagtagumpay mula sa laban, kaya Oo. Israel. Oo. Hmm. Pwede namang pwede naman nilang i-Google o yung etymology para kung gusto talaga nilang malaman ang malalim na kahulugan ng mga pangalan at saka pinagmulan, no? Okay. Mm. Verse 38. Sandali. Take over at may ano tayo? Take over sis. Si Sperl. Yes, Sandali. Rodim mo na. Sige, Sige. sige. Ang mga tao ng Shear sa Edom o Isaw. Ang mga anak ni Shear ay sila Lutan, Shobal, Sebion, Ana, Dishon, Eser at Dishan. Dishan, magkaiba yan. Ikatatlumput siyam, ang mga anak ni Lutan, Hori at Humam. Si Timna ay kapatid ni Lutan. Ang mga kaapat na po, ang mga anak ni Shubal ay si Alvan, Manahas, Ebal, Shepho at Onam. Ang mga anak ni Sibion, Aya at Ana. Ika-apat na isa, ang anak ni Ana, si Dishon, Onam. Ang mga anak ni Sibion, Aya at Ana. Ang anak ni Ana, si Dishon. Ang mga anak ni Dishon, Hemdad, Isban, Itran at Kiran. Ika-apat na dalawa, ang mga anak Okay, ni Esther, Belhan, Saaban at Akan. Ang mga anak ni Dishan, si Os at saka Aran. Salamat, sis. Okay na ako. Okay. Parang naman hindi masyado ang mga anak ni Edom dito, no? Ito naman ang mga hari sa Edom. Ito ang mga haring namuno sa Edom bago pa naghari ang sinumang hari ng Israel. So may hari na talaga ang Edom, ang mga descendant ni Esau bago pa magkaroon ng hari ang Israel. Si Bela na anak ni Beor at ang kanyang lungsod ay Dinhaba. Tanda ko tong si Bela, parang nagkaroon sila ng ugnayan din dito, ano? Nang namatay si Bela, si Jobab na anak ni Zerah mula sa Bozrah ang humalili sa kanya. Nang namatay si Jobab, si Husham mula sa lupain ng mga Temanite ang humalili. Itong Temanite, okay, kay Edom pala to, no? Nang namatay si Husham, si Hadad na anak ni Bedad, na lumupig sa Midian sa lupain ng Moab, ang humalili. So kasi magkakalapit lang ang kanilang mga teritoryo eh. Kaya pati sa mga lahi ni Ketura, ay nagkakaroon sila ng labanan, ano? Ang kanyang lungsod ay Avit ni Hadad. Verse 47, nang namatay si Hadad, si Samla mula sa Masreka ang humalili. Nang namatay si Samla, si Shaul mula sa Rehoboth sa tabi ng ilog ang humalili. Nang namatay si Shaul, si Baal-Hanan na anak ni Akbor ang humalili. Nang namatay si Baal-Hanan, si Hadad ang humalili. Ang kanyang lungsod ay Pau, at ang kanyang asawa ay si Mehatabel, anak ni Matred, anak ni Mesahab. Okay, namatay rin si Hadad. So, may katanungan kayo? May kilala ba kayo sa mga ito? Ang mga pinuno sa Edom. Okay. Sis, mapansin natin, bakit naging Baal na siyang mga pangalan dito? Oo nga eh. Di ba Ben-Hadad? Ben-Hadad.
Oo, yung So, parang ibig sun, di ba? sabihin, iba yung iba yung Ben-Hadad sa Baal-Hadad. Siguro kung pag may sila, may idolatry. Kasi ang Ben parang anak, di ba? Pero sino si Ben-Hadad? Di ba ano siya? Canaanite ba yun? Ay, hindi. Baal-Hanan to eh. Amorite? Saan ba yun? Nasaan dito sis? Yung previous book na binasa natin sa sa mga Ay, hari. iba yun. Iba yung Ben-Hadad sa Amorite, ano din ba? Ano yun? Ang mga Amorite ba ay lahi din ni Esau? Ay, hindi. Ang Amorite, mga ano yun, Kanaan. Ang Ammonite, ang Hebrew, Ammon. Anak ni Mga Lot. Ammonite. Anak ni Lot yun, si Ammon. Oo, oo. So, Ang Amorite, magkaiba ang Canaanite. Amorite sa Ammonite. Oo, iba yun. Okay. Bakit sino ba si Hadad? Ano ba siya? Amorite, Ammonite? Amorite. Amorite ba? Okay, ang mga pinuno sa Edom, sina Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel at Iram. Sila ang mga pinuno ng Edom, no, ng mga anak ni Esau. Pero this time, itong mga pinunong ito ay mula kay Basimat ba to, yung anak ni Ishmael? Oo yata sis, kasi nandito si Oo. Oholibama. Oo. Kasi 'di ba ginaya niya yung kapatid niyang si Jacob na na nag-asawa ng mula sa mga Hebrew din. Hmm. Ang asawa ni Esau, yung dalawang asawa niya ay mga Kanaanita. So kumuha siya ng mapapangasawa sa lahi naman ni Ishmael, anak ni Ishmael. So Hebrew din 'yun. Dito yung naging mga pinuno ng Edom. So mapapansin ninyo, puro ang mga ginawang pinuno ay mga puro Hebreo ng Edom. Hindi sila kumuha sa mga anak ng Canaanite na babae. Kasi hindi puro yung dugo. Mga purong dugo lang ang kinukuha nilang mga pinuno. Okay, ang mga anak ni Jacob, Israel, Kabanata 2. May mga tanong po ba bago tayo proceed? Kung may mga kung wala, punta na tayo sa sa lahi na ng mga tunay na Israelita. Hindi yung mga artista sa ngayon nagkipaglaban sa buong Shemite territory. Okay. Ang mga anak ni Jacob na naging Israel. Ito ang mga anak ni Israel. Si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Joseph, Benjamin, Naphtali, Gad at Asher. So hindi ito hindi ito ginawa sa no? By sa asawa. Kay yung unang asawa ni Jacob ay si sino nga ba to? Leah. Leah. Yung unang ilan ang niya dito? 2, 4, 6. Kasama yung si Dan, yung sa kanyang aliping di ba? Aliping lingkod. Tapos si Joseph, Benjamin, ayan naman, ay anak ni Rebecca. Naphtali, Gad at Asher, doon sa aliping lingkod ni Rachel. So, itong si Judah ang naging panganay dahil sa natin, matandaan natin na si Ruben ay nagkasala. Yung panganay nagkasala dahil sumiping siya sa
asawang lingkod ni Jacob, ng kanyang tatay. Yung ni Rachel, asawang lingkod ni Rachel. Yung lingkod ni Rachel. So, natanggal lang sa kanya ang blessing ng pagiging panganay. Si Simeon at si Levi naman ay may dugo sa kanilang mga kamay at saka mainitin ng ulo kasi nung maghahasa ang kapatid nilang si Dina, nilusob nila ng walang paalam o pagpaplano ang Shechem, si Shechem na ng rape kay Dina. Kaya napunta ang pamumuno kay Judah, ang pagkapanganay, ang blessing ng panganay. So ito ang genealogy ni Judah. Ang mga anak ni Judah, sina Onan at Shelah. So tatlo ang ang anak niya lalaki. Ang tatlong ito ay isinilang sa kanya ng isang babaeng Kanaanita na anak ni Shua. Oo. Si ang panganay ni Judah, ay masama sa paningin ng Alahayam, kaya't pinatay siya ng Alahayam. Ang manugang niyang si Tamar ang nanganak kay Perez at Zerah para kay Judah. Oo, kasi namatay din si Onan, di ba? Tandaan natin na nung mamatay si si Onan ang pinakasal sa kanya. Pero itong si Onan, hindi niya tinatapon niya yung kanyang binhi. Pag nagpagtalik, ayaw niyang bigyan ng anak ang kanyang yumapang kuya. Dahil alam niya na hindi magiging kanya yung anak na yun, magiging kay din yun. Kaya, si Tamar ay nagkunwaring isang babaeng, ano nga ba yun? Patutot. Prostitute o patutot. Kaya at na sumiping sa kanya si Judah, hindi niya alam na manugang niya yun. Kasi ayaw ibigay ni Judah yung pangatlo niyang anak na si Shelah kasi baka mamatay din. Pero alalahanin natin na sinadya yun ng Alahayam kasi mga Kanaanita to, may lahing Kanaan. Kaya ayaw siguro ng Alahayam na malahaluan ng lahing Kanaanita ang mga pinili niyang lahi. Di ba? So, kaya si Tamar ay nanganak kay Perez at Zerah para kay Judah. So, kambal ang kanyang ang isinilang na si Judah ang ama. Sa kabuuan, 5 anak ang naging anak ni Judah. Pero namatay yung unang dalawa, tapos na si Shelah lang ang natirang anak ng Kanaanitang asawa. Ang mga anak ni Perez, yung panganay ni Judah kay Tamar, ay sina Hezron at Hamul. Ang mga anak ni Zerah, ito naman si Zerah, sina Simri, Etan, Heman, Kalkol at Darda. Simri din. Ito yung sa ba? Pero ibang Simri na to, hindi ito yung nag-suicide sa ito yung Simri, yung Yung naging hari? pagtalik. Hindi, no. Ito yung tinusok ni Okay, oo. Oo, yung nagpasok ng bababaing na Na pinatay ni nung Pinihas. paring Ni Pinihas. Ito yung Simri pinatay ni Oo. Pinihas. Anak pala ni Zerah to. Si Etan, Heman, Kalkol at Darda. Si Simri din, yung anak din ni Simri, yung di ba? Yung nagnakaw. Kaya natalo ang mga Israelita, no? 5 silang Si lahat. Akan. Oo, si Akan. Oo. Ang anak ni Carmi ay si Akan. Carmi? Sino yung Carmi? 5. Ang anak ni Carmi. Sino si Carmi? Yon. Anak ni... Siguro na to, si anak ni Simri si Carmi at si Akan. Baka apo niya si Akan. Ano? Oo nga. Sino si Kasi Carmi? ito din ang isa akong problema kung bakit putol-putol. Pero ito ay nasulat naman dun sa sa Judges, di ba? Oo. Na si Akan ay linyada ni Simri. Baka apo ni Simri si Akan.
Ito, ang anak ni Carmi ay si Akan na nagdulot ng kasiraan sa Israel nang kunin niya ang mga bagay na itinakda para sa alhayam. Na ano na ito yun na tempt na magnakaw sa mga samsam. Ang anak ni Ethan ay si Azariah. Azariah, sinong Ethan naman? Ito yung kapatid ni Zimri. Ang anak ni Ethan ay si Azariah. Ang mga anak na isinilang kay Hezron, Nasa ito linya naman, siya ni anak siya ni Judah. lahat ito kay Judah. Oo, kay Sarah at Itong Sabdi. si Sarah ay anak ni Tamar. Si Perez at si Zerah, di ba? Oo. Ito Tapos, naman kay Sarah, anak ni diyan Sarah, naman nagmula si Carmi kay Sabdi. si Carmi ay nagmula kay Zimri. Sabdi. Kasi ang genealogy niya, Judah, Sarah, Sabdi, Carmi, Akan. So hindi nakasulat dito no? Oo. Oo. Wala dito si sa Parang mga anak. shortcut. Oo, Oo. kasi Pero sa Sarah, mga individual book, oo. ay gusto mo to po natin? Kaya lang mababago ito. Hindi. Idadagdag lang naman natin kasi magtatanong saan nga ba nanggaling si Carmi? Oo nga eh. So si Carmi, ang tatay ba? Teka, si Carmi ay hindi ina kundi ama ni Akan. Oo nga. Kaya si Carmi Si ay Akan galing din ay kay anak Zimri. ni Carmi. O si Carmi Na anak anak, nino. na anak ni Sabdi, na anak ni Sera. Asa si Sabdi? Wala dito sa anak ni Sera. Nasaan si Sarah? Sino si Sarah? Eto nga, si Sera, di ba anak ni Ang mga anak ni ni Sarah, Judah. oo. Mm-mm. O wala dito, Wala dito si Sabdi si ba yon? Sabdi. Oo, Sabdi. Baka binago ang pangalan eh. Alam ko Simri yun eh. Alam ko si Simri ang tatay kasi yun sa sa Judges. Simri. Baka Siguro itong yun Sabdi natin. ay si Simri ito. Oo, baka tingin ko. Ang pero ay review na lang natin ni sis bago natin i-read ko na lang to. Sige, sige. Ah, Okay. para babalikan. Kasi hindi nabanggit dito. So, ibig sabihin, itong si Sabdi, ito si Simri. Maari, oo. Oo. Kasi si Judges yun, ay, anak na naman ni Zimri, di ba di ganun pa nga ako? Oo. Anak, kay Zimri na naman to. Okay. Kaya lang kasi Nagulat. kung pinatay ito si Simri ni Pinihas, paano siya nagkaanak? May anak na siya noon. So may anak na siya noon bago siya Oo, pinatay ni oo, ni Pinihas. oo. Okay, verse 7 tayo ulit ha. Ang anak Okay. ni Carmi ay si Aka na nagdulot ng kasiraan sa Israel nang kunin niya ang mga bagay na itinakda para sa alhayam. Ang anak ni Ethan ay si Azariah. Si Ethan ay kapatid ni Simri na anak ni Zerah. Si Azariah. Okay. Ang mga anak na isinilang kay Hezron, isa naman yung anak ni Perez to Hezron, sina Jaramil, Ram, at Caleb. Okay. Si Caleb ay isang tag ni Judah pala. At ang kay Ephraim ay si Joshua, di ba? Si Ram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Ito Nashon. naman, walang connect naman ito si Hezron. Ito. Yun na nga eh. So, ito ang natin, hanapin natin ito kung saan ang Hindi, si connect Hezron ni ay Hezron. anak ni Perez. Anak siya Si ni Hezron. Perez. Oo. Sa verse 5. Okay. Verse 5. Okay. Meron siyang
Sina Clear ulit Jaramil, yun. Ram, at Caleb. Si Ram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Nashon na pinuno ng mga anak ni Judah. Si Nashon ang ama ni Salmon at si Salmon ang ama ni Boaz. Ayan. Si Boaz ang ama ni Obed at si Obed ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni Eliab na kanyang panganay. Ang ikalawa ay si Abinadab, ang ikatlo ay si Shimeah. Ang ikaapat ay si Netanel, ang ikalima ay si Raday. Ang ikaanim ay si Ozem at ang ikapito ay si David. So, ipito Pito. ang bunso. Oo, Si pang-pito, ito yung bunso. naging King David, anak ni Jesse. Ang kanilang mga kapatid na babae sina Zeruiah at Abigail. So may Abigail din siya kapatid pala. Oo. Ang tatlong anak ni Zeruiah ay sina Abishai, Joab at Asahel. So yung Abishai, di ba yung mga pinsan ng Pinsan niya mga pala, ito si Joab. Si oo, Abisai at saka si Joab. pamangkin ni David si Ay, si pamangkin, oo. Joab. Pero yung anak ni David, si Abishai, ito yung yung nag-rape ng kapatid niya. Ito yung tuso, si Abishai, di ba? O Oo, si Asahel ba yun? Abishai. Tiyuhin. Oo. Tiyuhin ni Tamar. Pinsan nila. Mga Pinsan. pinsan nila. Oo. Oo. Magpipinsan sila. Hindi kasi di ba magkapatid sa ama? Oo. Pero kasi, kapatid ni David pamangkin niya si Abishai. Si Abishai at saka si Joab. Oo, mga Pareho pamangkin niya niyang yan. pamangkin. Oo. Saka si Asahel. Si Abigail ang ina ni Amasa at ang ama nito ay si Jeter na isang Ishmaelite. Nakapag-asawa pala ng Ishmaelite si Abigail Oo. na naging anak si Amasa. Siguro ito ano tong Amasang to sa Ishmael, no? Kasi may lahi din ni David to eh. Na pamangkin ni At David si naging Amasa. hari. Oo. Di ba may lugar na Amasa? Si Caleb na anak ni Hezron. Ito yung Caleb na isa sa mga matatapang Na magigiting na spy. Oo. nakarating sa Kanaan. Oo, siya sa 12 Yung spy. survivor, oo, survivor Oo. ng Silang dalawa pa ni Israelites. Joshua. Silang dalawa ni Joshua ang matapang nagsabi na lusubin. Mamumukod tangi. Si Caleb na anak ni Hezron ay nagkaanak kay Azuba na kanyang asawa at kay Jeriot. So dalawa kanyang asawa. Jerai ba to? Ito ang mga anak ni Azuba, sina Jesher, Shobab at Ardon. Nang namatay si Azuba, si Caleb ay nag-asawa kay Ephrat at naging anak nila si Hur. Baka ito yung Ben-Hur, no? Anak ni Hur. Ephrat, Jewish no? Ephrata. Ito yung naging ito yung Bethlehem, di ba? Oo. Kaya dito, Ephrat. So, pangalawang asawa niya. Pero meron pa siyang asawang lingkod, no? Si Hur ang ama ni Uri at si Uri ang ama ni Bezalel. Nang si Hezron ay 60 taong gulang na, pinakasalan niya ang anak ni Makir na ama ni Gilead. Si Makir, anak ni ni Manase. Oo, si Manase yung ama tatay ni niya. Gilead. At naging anak nila si Segub. Si Segub ang ama ni Jair na nagmay-ari ng 23 bayan sa lupain ng Gilead. Ngunit sinakop ng Geshur at Aram ang Habot Jair, pati ang Kenat at ang mga nayon nito. Arameans to, ang Geshur. 60 bayan ang lahat. Ang lahat ng ito ay mula sa mga inapo ni Makir na ama ni Gilead. Nang mamatay si Hezron sa Caleb Ephrata, nanganak si Abijah. Ito yung Caleb,
Kasi si Caleb, buong Judea kanya eh, Hmm. di ba? Ephrata, Bethlehem. Nanganak si Abijah, ang asawa ni Hezron, ng isang lalaking nagngangalang Ashur, na siyang ama ng Tekoa. So, yung mga bayan, no? So, hindi natin maano lahat ang kwento, no? Dahil napakaraming tauhan. Oo. Ang mga anak ni Jeramil, ang mga anak ni Jeramil, ang panganay ni Hezron, si Ram na kanyang panganay, Buna, Oren, Omes, at Ahijah. Ito si Hezron, anak ni Perez to, di ba? Hmm. Bali, anak ni Judah talaga, kay Tamar. May isa pang asawa si Jeramil, sa panganay ito naapo ni Judah. May isa pang asawa si Jeramil na nangangalang Atara na siyang ina ni Onam. Ang mga anak ni Ram na panganay ni Jeramil, sina Maas, Jamin at Eker. Ang mga anak ni Onam, sina Shammai at Jada. Ang mga anak ni Shammai, sina Nadab at Abishur. Ang asawa ni Abishur ay si Abihail at naging anak nila sina Aban at Molid. Ang mga anak ni Nadab, sina Seled at Apaim. Namatay si Seled na walang anak. Ang anak ni Apaim ay si Ishi at si Ishi ang ama ni Sheshan. Si Sheshan ang ama ni Ahalai. Ang mga anak ni Jada na kapatid ni Shammai, sina Jeter at Jonathan. Namatay si Jeter na walang anak. Ang mga anak ni Jonathan, sina Pelet at Zaza. Sila ang mga inapo ni Jeramil. Si Sheshan ay walang anak na lalaki kundi mga babae lamang. Mayroon siyang aliping taga-Egypt na nagngangalang Jarha. Ibinigay ni Sheshan ang kanyang anak na babae kay Jarha at naging anak nila si Atay. So naghahalo talaga ang Egypt, ang Hamite at ang Shemite. Si Atay ang ama ni Nathan at si Nathan ang ama ni Zabad. Si Zabad ang ama ni Eflal at si Eflal ang ama ni Obed. Okay. Si Obed, okay, ito si Obed yung Si Obed ang ama ni Jehu at si Jehu ang ama ni Azariah. Si Azariah ang ama ni Heles at si Heles ang ama ni Eliasa. Si Eliasa ang ama ni Sismaj at si Sismay ang ama ni Shalom. Si Shalom ang ama ni Jekamiah at si Jekamiah ang ama ni Elishama. Tandaan niyo si Shalom, di ba? Naging hari. Oo. Yung natin, di ba, na pero sa na to, sa house of na to, Ephraim, no? Si Oo. Shalom. Naghahalo-halo na eh. Tapos si Obed. Sino nga ba yung Obed, sis? Anak ni ni ay ano to? Eflal, ama Hindi, ni anak ni Obed. Ruth. 'Di ba? Oo, oo. Anak ni Ruth. So, ang asawa ni Ruth pala si Eflal. Hindi. 'Di ba anak ni Ruth kay Kay Boaz? Boaz? Hindi, ibang Obed to. Or unless binabago-bago, no? Kasi napakaraming pangalan Kasi si kasi. Obed ang ama ni Jehu. Si Jehu yung naging hari din to eh, di ba? Oo. Ng Sa House of Ephraim. house ni Ephraim. Kahit tribe of Judah sila, siguro sa mga nanay, no? Hindi ba, si Jehu yung Propeta. Naging propeta si Jehu, 'di ba? prophet, hindi siya naging hari. Hindi siya naging hari. Okay. Azariah, ano siya, prophet din? Hindi, naging hari. Ayun, oo. So, medyo yung aming memory, kailangan, no? Salamat sa AI na natin, na i-connect natin.
So, dito ang mga tribo ni Caleb. Ang mga anak ni Caleb na kapatid ni Jerameel, si Mesha, ito naman sa kay Caleb naman, no? Si Mesha na kanyang panganay, na ama ni Ziph, at ang anak nito ay si Maresha, na ama ni Hebron, ama ng Hebron. So, si Maresha ang nagkaanak kay Hebron, at si Hebron Hindi pala sis. Si Jeho talaga ay naging hari ng ng house ni Ephraim. oo, di ba? Katatapos na natin. Oo. Jehu, oo. Si Si Jeho at tapos Jehoahaz, Jehoas, Jeroboam, oo. Sekariah, Shalom, at Menahim, Mm-mm. Micaiah, Pekah, Si Hosea. Jehu kasi, siya, di ba yung inanoint Oo. na nung propeta, si Jehu yung Ni propeta ni eh. ni propeta ano to? Hindi pinangalanan. Basta Oo. inutusan lang ni Isaiah. Ay, Oo. Isaiah ba? Tapos kaya siya ang namuno. Oo, kasi House of David siya, pero namuno siya at inilibing sa House of Ephraim. Kasi nung panahon na yon, wala ring hari pinatay niya pareho yung dalawang hari, di ba? Oo. Ng House of David at House of Ephraim. Kaya naghari siya sa Samaria kasi mas maraming Israelita doon, 10. Ang namuno sa House of David, yung nanay, si yung queen, pinatay niya lahat ng Si Atalia. si Atalia, oo. Kaya sabi ko, naging supposed to be, naging isa yung dalawang kay Jehu. Tama ba, sis? Hmm. Katapat niya yung si Atalia. Si Pero Atalia katapat niya. tambayan siya ni David nagmula. Pero that time nung queen ito si Atalia, si Ahaziah ang king. Ahaziah ba? Oo, Ah, Ahaziah. sino ba yung tatay ni Ahaziah? Si Jehoram. Mm-mm. Okay. So, anong verse? Wala palang Azariah na naging hari kasi Ahaziah pala ito. Okay. Anong verse na tayo, sis? Kay Caleb? 39? 39. Ano? 39. Hindi, mga tribo ni Caleb na tayo. Ay, Caleb na pala tayo eh. Oo. Okay. Ang mga anak ni Caleb na kapatid ni Jerameel, si Mesha na kanyang panganay, na ama ni Ziph, at ang anak nito ay si Maresha, na ama ng Hebron. So ito yung ginagawa nilang capital ngayon sa Hebron, yung northern part na alam ko pinag-aagawan ng teritoryo. Ang mga anak ni Hebron sina Korah, Tapua, Rekem at Shema. Si Shema ang ama ni Raham at si Raham ang ama ni Jorkiam. Si Rekem ang ama ni Shamay. Ang anak ni Shamay ay si Maon at si Maon ang ama ng Betsur. Ang asawa lingkod ni Caleb na si Epha ay naging ina ni Haran, Moza at Gazez. Si Haran ang ama ni Gazez. Parang ang gulo sis. Paano? Ang asawang lingkod ni Caleb na si Epa ay naging ina Haran, ni Moses, Naharan, Moza at Musa Gazez. at Gases. Paano naman So, ibig naging sabihin, si Haran nakipag sa kanyang ina kay Epha. si Haran ang ama ni Gases. So, ibig Ano sabihin, yun? panganay na anak, Parang Kanaan at Japet. parang Panganay ni parang ni Epha. parang to si
na ama at Oo, si oo, si Japet. oo. Si Haran ang ama ni Gazes. Iba yung ano, ang ama ni Gazes, yung kuya niya, panganay. Oh, sa kanyang ina. Oo. Alam kaya Ah, ni Caleb to? Siguro lagi sa ano, lagi sa Caleb sa digmaan, no? hmm. Oo. So, common ano pala yun, no? Baka naman si Eva ay ano, kaanay, di ba? Baka. Siguro. Kasi hindi niya alam ang batas. Anyway, verse 47. Ang mga anak ni Jaday, sino naman ito yung Jaday? Itong ginagawa ko to medyo nahilo-hilo din ako eh. Ang mga anak ni Jaday, sina Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Epa, at Shaaf. Take note, ang mga babae hindi sinusulat dito eh, no? Oo. So yung Epa pwedeng babae o lalaki. Ang isa pang asawang lingkod ni Caleb na si Maaka ay naging ina ni Sheber at Tirhana. So ang dami ring asawa ni Caleb, ano? Siya Hmm. rin ang nanganak kay Shaaf na ama ng Madmana at kay Sheba na ama ng Makbena at Gibea. Ang anak na babae ni Caleb ay si Aksa. Ito yung ano, yung sumasayaw, di ba? Oo. Tama ba? Hindi, Si si Aksa, Aksa? yung naging asawa ng Oo, yung ano? naging asawa ng ano, yung pinsan niya na Oo, nung pinsan, humingi ng oo, ano, pinsan humingi niya. ng water, ano, body of water dahil sa ano sila sa bandang ano sila desert na katubira. Ito ang mga ina po ni Caleb. Ang mga anak ni Hur na panganay ni Ephrata yung ano, yung Bethlehem, no? Hmm. Si Shobal na ama ng Kiryat Jearim, si Salma na ama ng Bethlehem, at si Haref na ama ng Beth Gader. So, yung mga ano, yung mga anak niya pinangalanan niya sa mga anak niya yung mga lugar, ano? Pati Hmm. yung ano, yung sa asawa pala niya, Ephrata. Ang mga lipi ng Kiryat Jearim, ang mga Itrite, Putite, Shumatite at Mishraite, mula sa kanila nagmula ang mga Zorahite at Eshtaolite. Ang mga ina po ni Salma, Bethlehem, ang mga Netophahatite, Atrot Bet Joab, kalahati ng Manahatite at ang mga Zorite. Ang mga angka ng mga eskribang nakatira sa Jabes. Eskriba? Ang mga Tiratite, Shimeatite at Sukatite. Sila ang mga Kenite na nagmula kay Hamat, ang ama ng sambahayan ng mga Rekabite. Anong eskriba? Ay, baka naman ito yung inabutan pa ng Mesaya ng mga eskriba at pariseo. Hindi. Baka scribe, baka isa yung nagka-translate. Oh, eskriba, yung mga mga sekretary. Pero hindi to ano, hindi to Levita, no? Hindi, Juda ito Kasi eh. ano, ano yan eh. Tribe ni Tribe ni Judah eh. Juda. Okay. Kaya, kasi malapit sa kanila yung templo eh, no? Nasa kanila yung Oo. templo kaya. Okay, may mga katanungan. Kasi, ano, or pag hindi yun naiintindihan, huwag na kayo kasi hindi naman naiintindihan. Pag may naiintindihan Kasi nyo, ang gulo-gulo kasi ng nagja-jump. mga pangalan, hindi natin mai-connect. Oo. Kasi dapat Extensive. kasi ang nila dito, pagkakalatag nila mula doon sa ninuno at yung Oo. mga anak no na pinagmulan nitong kung sino man yung tinutukoy nila dito. Oo. Ganun naman sis. Kaya lang kasi mga minor characters lang. Kaya hindi masyado, Oo. binigyan din. Usually, ang binibigyan dito yung panganay. At saka yung may mga
pangalan. Tulad ng kay Caleb. Kasi, di ba, isa siya sa mga major na natira mula sa panahon ni Moses na ano. Kaya yung mga anak niya, para malaman kung saan galing yung panganay na yun. Yun. Pero yung iba, hindi na masyadong binigay ang yung anak ng mga kapatid, di ba? Pag Hmm. yung panganay lang, anak lang ng panganay, iba talaga ang blessing sa panganay, no? Kaya mga genealogy na lang ng panganay ang binibigay. Kasi talagang population explosion na nangyari eh. So, proceed tayo, Kabanata 3. Ang mga Sige. anak ni David. Ito na ang anak ni David. Yeah. Kasi ito ang mga anak ni David na pinanganak sa kanya sa Hebron. Ito muna yung sa Hebron muna, wala pa sa Jerusalem this time. So sa Hmm. Hebron muna, di ba? Ang panganay ay si Amnon na anak ni Ahinoam ng Jezreel. Ahinoam ang pangalan Oo. ng taga Jezreel. Ang ikalawa ay si Daniel na anak ni Abigail ng Carmel. May Daniel din pala siyang anak, no? Hmm. Ang ikatlo ay si Absalom na anak ni Maaka. So, pangatlong, hindi si Absalom ang panganay niya, kay Maaka na anak ni Talmai na hari ng So, Geshur. ibig sabihin, ang pinakaunang anak niya si Amnon, na anak Oo, ni si Amnon, Ahinoam. oo. Tapos, sumunod si Daniel na anak ni Daniel, Abigail. anak ni Abigail ng Carmel. At si Absalom, na anak ni Oo, Maaka. oo. Na hari ng Geshur. Ang ikaapat si Oo. Adonijah na anak ni Hagit. Oo. Ang Ikaapat si ikalima, ang Adonijah, ikalima ay si si Shephatiah na anak ni Pataya. Abital. Si Abital yung hmm. At ang ika-anim ay si Itriam na anak ng kanyang asawa na si Egla. Ang anim na ito ay ipinanganak kay David sa Hebron, kung saan siya naghari ng 7 taon at 6 na buwan. At si David ay naghari sa Jerusalem ng 33 taon. At ito ang mga anak na ipinanganak sa kanya roon kay Bathsheba na anak ni Amiel, sina Shamwa, Shobab, Nathan, at Solomon. Si Nathan, anak ni Oo. Bathsheba. Kaya nga, anak ni Bathsheba, na anak ni Amiel. So, ibig sabihin, nakailang anak siya kay Bathsheba. Si Shamoy yung namatay. Oo. And Siya then, yung muwa bunso, si namatay. Solomon. Sunod si Shobab, si Nathan, at si Solomon. So, Siya kaya kanino yung ba? Si siya Nathan kaya ang yung, Di si ba, siya kaya Nathan, yun, yun nga siya kaya eh, yung Nathan na secret prophet na kay David. nag-rebuke kay David. Oo, kasi, oo. Sabi mo Parang iba hindi. eh. Iba. Kasi parang, ibang Ah, iba, pero hindi pinangalanan kung sino si Nathan. Maraming propeta Oo. din siya. Kaya nga yung tinatanong ko eh. Kanino, at naroon din sina Ibhar, Elishua, Elipelet, Noga, oo. Nefeg, Japhia, Elishama, Eliada, at Elipelet. Dalawang Elipelet. Kaya nga dalawa rin ang Siyam silang ilipilit. lahat. Ang lahat ng ito ay mga anak ni David bukod pa sa kanyang mga anak sa mga asawang lingkod. At si Tamar ang kanilang kapatid na babae. Iisa lang ang anak niyang babae. Si Tamar, Kaninong anak si Tamar? di ba kapatid ni Absalom? Oo. So, anak ni Maaka. Ni Maaka. So, ng hari ng Geshur. Ngayon, kanino nagmula ang Messiah? Pakatingin nga sa sa Matthew. Descendants ng Messiah. Oo. Ano to? Genealogy, Messiah. Mula kay David. From David. Oo. Nasa sa Matthew. Matthew chapter 2. Tingnan natin. Matthew. Ano?
Si Matthew. Mga kikinig, sabay-sabay po tayo matututo dito. Kasi kami, hindi rin kami nagme-memorize. Hindi rin po kami scholar, baga, ng ano. Matuto lang din kami dyan kasi Oo. naka, Nilalahad lang natin yung Matuto. ikinamang Torah. nakatutok kayo eh. Oo. Genealogy, bakit walang ano dito? Okay. Hindi makita, sis. Hindi ko makita eh. Kung ano yung pinagmulan niya. Di ba yung chapter 1 yun? O John, tingin mo. Matthew chapter 1, verse 1 to 17. Ano nakalagay dyan? Sa Matthew chapter 1, ito. Ayan. Ito ang Mula talaan kay ng mga Juda. ninuno ng Mesaya na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Juda ang ama ni Perez at Sera kay Tamar. Perez ama ni Hesron, Hesron ama ni Aram. Aram ama ni Aminadab, Aminadab ama ni Nason, Nason ama ni Salmon, Salmon ama ni Boaz, na ina ni Rahab. Si Boaz na ang ina ay si Rahab. Si Rahab pala yun? Si Rahab ang kanyang ina? Si Mhm. Boaz? Ang ama ni ang ama ni Boaz na anak ni Rahab. So sino na pangasawa ni Rahab? Si Boaz. Ay hindi, si Salmon, Salmon. Rahab. Si Salmon. Salmon, ama ni Boaz, na ang Oo. ina ay si Rahab. Kaya nga sabi ko si Salmon na siya yung isa sa spy. Oo, isa Siya sa ata siya spy. spy. Oo. Kaya nga sabi ko sa iyo, si Rahab ay napangasawa. Napangasawa ng isa Oo, kasi si Israelita. Rahab, di ba ito yung patutot na nagtago ng spy? Oo. Unless may ibang Rahab. Pero sabi ko nga, di ba si Rahab naging napangasawa din niya. Kasi na-mix na nga siya eh. Pero kasi alahan natin, nasa linyada ng mga tayo, ng lalaki. Pero nag-umpisa siya kay Patriarchal. Perez. Kay Oo. Perez. Kay Perez. Tapos Jesse, si David ang ama ni Solomon. Si Solomon ang pinanggalingan, asawa ni Uri na Hittite. So may lahing Kanaan na ito si Bathsheba. Oo, si Bathsheba ay Kanaanite eh. Solomon, ama ni Rehoboam. Ay, teka, bakit ganun? Si Perez at Sera kay Tamar. Si Hesron, ama ni Aram. Si Aram, ama ni Abinadab. Aminadab, ama ni Nason. Nason, ama ni Salmon. Si Salmon, ang ama ni Boaz na galing kay Rahab. No, na anak ni Rahab. Si Boaz naman ang ama ni Obed na ang ina ay si Ruth. Oo. Si Obed ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni Haring David. So, Si David, lola niya si Ruth, no? oo, Lola ni David si lola Ruth. niya si Ruth. Ngayon, si David ang ama ni Solomon na ang ina ay si Bathsheba, asawa ni Urias. Solomon, ama ni Rehoboam. Ito. Si Rehoboam, Unang hari ama ni after Abijah. Solomon. Si Abijah, ama ni Asa. Asa, ama ni Jehoshaphat. Jehoshaphat, ama ni Jehoram. Si Jehoram, ang ama ni Uzziah. So, lahat ito mga naging hari. Si Uzziah, ang ama ni Jotam. Si Jotam, ang ama ni Ahaz. Si Ahaz naman, ang ama ni Hezekiah.
Hezekiah, ama ni Manase, Manase ama ni Amon, Amon ama ni Josiah, si Josiah ang ama ni Jeconiah at ng mga kapatid nito na inabutan ng pagbihag sa kanila sa Babylonia. Sabi sa paglilinaw, si Manase na anak ni Hezekiah ay iba kay Manase na anak ni Joseph. Yun. Pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia, si Jeconiah ama ni Shealtiel, Shealtiel ama ni Zerubbabel, Kayo nung Zerubbabel, anak si Jeconiah. Saan galing si Jeconiah? si Jeconiah ay anak ni 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 Josiah. Si Josiah yung yung nagkaroon ng yung nag-reform nagkaroon ng reformation. Anak niya Sige. si Jeconiah. Tapos ang naging anak niya ay si Jeconiah naman ang naging naging hari na ito si Jeconiah nung exile nila. Tapos So may namuno pa ring hari sa oo, nasa Babylon. Isaiah, Jeconiah. Jeconiah, tapos Shealtiel, Zerubbabel. Di ba Zerubbabel naging din ito Oo. hari din. Ama ni Abihud. Abihud, ama ni Eliakim. Eliakim, Yung ama sira, ni Asur. Binabreak. Tapos si Asur, ama ni Sadok. So, ibig sabihin, continuous ang pagiging hari nila doon sa Babylon. Oo. Hindi nasira yung kanyang Oo, lineage, no? hindi nasira ang lineage ni David. Tapos ito na si Akim, ama ni Elihud. Elihud, ama ni Eleazar. Eleazar, ama ni Matan. Matan, ama ni Jacob. So, si Jacob, ama ni Joseph, na asawa ni Mariam. Tingnan mo, magkaibang Ito Jacob. kasi, kung virgin birth to, baliwala ang linyado ito mula kay David. Oo. Kailangan matrace mo kung sino ang ama ni Mariam. Kasi si Mariam, laman at dugo talaga ng Messiah. Ang alam ko si Mariam, nagmula rin kay David eh. Kasi ang At alam ko nakasulat kay dito si Nathan, Jacob. alam ko si Nathan ang pinagmula ni Mariam eh. Ayun, parang meron nagsabi isang scholar na ang naman, ang linyada naman ni Mariam ay si Nathan. Kung si Nathan, di parang din yan, kay din to. Ito talagang Bathsheba. galing kay Jacob. Ito si Joseph. Kaya naman tinawag ang Messiah na na galing kay kay David. So, hindi ito virgin birth. Hindi, si Jacob pa lang ang pinag-uusapan dito. Si Jacob na ama ni Joseph, na asawa ni Mariam. Oo. Kaya naman pala yung itang mga kapatid natin, na nalilito sila na itong si Joseph na anak ni Jacob ang naging asawa ni Mariam. Oo. Oh. So, ibang ibang Joseph dahil hindi ito si Joseph na anak Ama. mismo ni Israel. Oo. Kaya nga binago ng ng mesero Hmm. pangalan, instead na Joseph, Yasap ang nilagay niya. Oo. Anak siya ni Matan. My point is this. Oo. Kung hindi kung virgin birth to, yung linyada niyan is parang baliwala kung hanggang kay Yasap. Kasi kung virgin birth, isabihin ang dapat tinitrace ang genealogy ni Mariam. Kasi flesh and blood eh. Ibig sabihin, kung kay Yasap, hindi niya naging kung hindi siya wala siyang binigay na na contribution, genetic contribution sa Messiah, wala ang genealogy na to. Di ba sinabi nga ng na Wala natural, naman gumamit ng natural talagang alhayam. Oo, hindi Actually, naman sis, sila naputol nag-break. na yung lahi dito.
Ha? Hindi Kasi sila nag-meet eh. hindi na binanggit kung saan ang ano saan nagmula si Mariam. Kasi sabi Oo, lang dito, si Yasap na asawa ni Mariam. Si Mariam oo. ang ina ni Yahawashai, ang Pero ang tinatawag na sabi, may Mesaya. isang ano na, si Mariam ay nagmula sa ano ni linyada ni Nathan. Ayun na, Hindi ba kaya yan, lang position na ano ko hindi eh. ba yan malilito ang ano? Kasi Mariam siya, ina ni ano, ng Misaya. Mariam din yung kapatid ni Moses. Oh. Sana hindi Paulit-ulit sila lang. malito. Tingnan mo maraming ano eh, no? Kasi 'di ba Mary lang Marami dapat siya. kasing Mariam. Oo, Oo, kaya maraming lang Mariam. Mayroong diyan. Mariam Magdalena, mayroong Mariam na ano. Oo, kasi Marami nga yan na Mariam eh. hindi kasi Mariam diyan ang nakilala ng mga tao. Oo, Mary lang Hindi, kasi. oo. Mary. Hindi, ang naano ko kasi, yung sinasabi na ano, ng dati, na may natural ano, hindi miracle, hindi virgin birth. Yun ang, di ba inaano, yun ang turo sa ano, may nangyari talagang conception. Kung ano, bakit nagbigay pa ng genealogy kung wala namang nangyaring conception? Ibang ideology yan ha. Bago rin yan sa Yun ang akin. inaano sa kabila eh, di ba? So, maingat tayo diyan kasi nga ang hirap basta-basta Oo, mag-ano. oo. Pero sinabi naman, kay Isaiah pa lang, prophesied na ang birhen ay manganganak ng Oo. ganyan. Oh, 'di ba? Which is which? Kasi magaling ano, ang Ano, mga ano, kailangan ng magaling. wisdom niyan, ng alahayang. Oo. Save, Kasi sound meron naman wisdom. akong, noon pa, siguro bata pa ako noon, na minabasa ako na yung virgin birth na yan ay nagmula naman kay, ano, kay, ito hindi ko, ano basta ano, na yung, yung kay nagbuntis, yung asawa, hindi ko matandaan kung sino, kung si Ishta, nawala, namatay, wala si Nimrod, yung kanyang asawa ay nabuntis. Pero sa anak pala nila, ang nakabuntis. Kaya sinasabi na ng virgin birth. To ano, para maano, para pagtakpan ang pagbubuntis ng asawa ni Nimrod. Whichever, hindi ko Oo, matanda kung sino yun. na si Miramis, na si Semiramis. Oh. Oo, na ano, dahil ang nakabuntis pala yung anak niyang si ano, ano ba yung anak Tapos niya? tinago nga, oo. O sinabi virgin birth kasi wala nga naman si Nimrod. Tsaka ginaya nila yung ano, kagaya ng Bisaya. Kasi pinalalabas nga nila yun, di ba? Oo, na ano, na Na siya yung virgin birth. sambahin. Kasi Baka, ano baka, pala, ang genealogy ni Mary ay ano galing kay Nathan, na anak ni yun nga, Solomon. oo nga, Nathan. Oo, Kaya so pareho ibig silang galing kay sabihin, Solomon. Ni kay anak David, ni Bathsheba, oo, na na anak ni anak ni Bathsheba. Bathsheba, na Egyptian, Hindi Hindi, naman Hittite. ay Hittite. Yung Hittite asawa siya niya eh. Hittite. Pero hindi natin alam si Bathsheba kung anong Mm. nationality niya. Si Uriah. Yun nga lang, si Bathsheba. At tanong mo nga, anong nationality ni Bathsheba? Israelita. Si Oh, Israelita Mm. Bathsheba? rin. O yung Oo. asawa lang ang Oh, Hittite. So, ano, so possible. Si Bathsheba Kaya di si ay Mariam, kaya ay pwede. isang Hebreo. so, ibig sabihin, ang Pwede si Messiah Nathan. talagang galing kay David, kay King Pwede. David. Although, Oh, sa alinyada ni Mariam, whichever, virgin birth or not, Si Bathsheba galing, daw ay anak ni Sheba. sino ang tatay ni Sheba? Ni Sheba, anak ni ano, ano to mga anak ni David. Oh, di Anak ba ni, Israelita. hindi, yung mga dinaanan nating Sheba, sa angkan ni ano, basta Hebreo siya. oo, bago kay David, may Shiva na Oo. tayo doon. So that means, ano,
kung totoo, hindi, yung yung virgin birth or not, linyado pa rin Mm-mm. ni King David. Mula pa rin Oo, kay kay King David David pa ang din. Messiah, No matter, no matter. no matter Oo. what. Kasi Mm. nga alam ko si Nathan nga ang sa anak ni David nagmula ang Si Maria. ina. Oo, ni Maria. Dapat diyan pala inano yung mga pangalan, no? Na hindi Mary ang pangalan, kundi Mariam. Oo, inayos mo Meron, lahat ito. Okay. meron, sabi dito sa paglilinaw, sa Okay, Aramaic, okay. ang Oo. katutubong wika ng Mesaya, ang tunay na pangalan ni Maria ay Mariam, na nangangahulugang minamahal ng alahayam. Ang Okay. asawa ni Mariam ay si Yasap, na nangangahulugang siya ay magdaragdag. Mhm. Dapat alisin ng mga mambabasa ang kanilang mga negatibong pag-iisip patungkol sa gitnang silangang tunog ng mga pangalan na nagpapatunay na ang Mesaya ay Hebrew Shemite na isang Asyano. Ayun ang Okay. So, balik tayo sa sa Kronika. okay. Kasi baka magtuloy-tuloy tayo dyan, masyado tayong advance. Masyado na tayong advance. Okay. So, saan tayo Ang sa mga nga? hari mula sa sambahayan ni David. Verse 10. Sambahayan ni Chronicles David. pala yan, no? Ang anak ni Solomon ay si Rehoboam. Anak niya si Abijah. Anak ni Abijah si Asa. Anak ni Asa si Jehoshaphat. Anak ni Jehoshaphat si Jehoram. Anak ni Jehoram si Ahaziah. Anak ni Ahaziah si Joash. So talagang may mga Oo. Ibig sabihin, pangalan talaga niya, no, ng alahayam. Mhm. Anak ni Joash si Amaziah, anak ni Amaziah si Azariah, anak ni Azariah si Jotam, anak ni Jotam si Ahaz, anak ni Ahaz si Hezekiah, anak ni Hezekiah si Manase, anak ni Manase si Amon, at anak ni Amon si Josiah. Ang mga anak ni Josiah, si Johanan ang panganay, si Jehoiakim ang ikalawa, si Sedekiah ang ikatlo, at si Shallum ang ikaapat. At ang mga naging kahalili ni Jehoiakim, ang kanyang anak na si Jehoiachin at si Sedekiah. Ito panahon na ng Babylon to, no? Oo. Ang angkan ng hari pagkatapos ng pagkatapon. Ang mga anak ni Jehoiachin na dinalang bihag, si Shealtiel ang kanyang anak, Malkiram, Pedaya, Shenazar, Jekamiah, Hoshama at Nedabaya. Ang mga anak ni Pedaya, sina Zerubabel at Shimei. Ang mga anak ni Zerubabel, sina Meshulam at Hananaya, at si Shelomit, ang kanilang kapatid na babae. At may 5 pa, sina Hashuba, Ohel, Berekaya, Hasadaya at Jushab Hetsed. Ang mga anak ni Hananaya, si Pelataya at Jeshaya. Ang mga anak ni Refaya, ng Arnan, ng Obadaya at ng Shekanaya. Ang mga anak ni Shekanaya, si Shemaya, at ang mga anak niya, sina Hatush, Igal, Beraya, Nearaya at Shapat. 6 silang lahat. Ang mga anak ni Nearaya, sina Elionai, Hiskaya at Asrikam. 3 silang lahat. Ang mga anak ni Elionai, sina Hodabaya, Eliashib, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya, Anani. 7 silang lahat. So tanda kaya nilang kanilang mga anak, sina kaupuhan. Parang pag namin, nung grand reunion namin, 2016 ata yun, lahat kami naka-t-shirt. Pangalan ko, tapos anak ni ganyan sa likod. Ay, ganon. Anak ni Ah, anak ni ganito, anak ni Pedro, anak ni talaga? Kasi, gusto mo sanga-sanga na, kaapu-apuhan. Oo. Na Aray ganyan, ko. no? Meron kami, mga t-shirt kami pasadya. Ay, maganda yun, ah. Kasi, first time yung mga umuwi din galing sa abroad, ganyan. Tatanungin mo pa, kahit yun dito, kayo, ano ba kita, ganyan natanong ko, yung asawa na pala ng aking pamangkin sa pinsan, ganyan. So, Ay, mga para ganon. O, diba? parang Kakatuwa.
Hindi na mahirapan dumadami ang mag-anak. lahi. Ganun ang pagpapala. At nalulungkot naman Mm. ako doon sa yung isang hipag, wala nang lalaki sa kanilang lahi. Ah, Ah, tapos yung mga ano, marami siyang pamangkin na hindi na nag-asawa. Then yung iba ay may ano, may ah, ano ba yan, may parang ano, third sex, gano'n. Parang mga yung tawag gender, doon, ano, mga transgender. aray So ko. parang sabi ko parang tinutunaw na. Eh, ano ngayon, yung dala kong pamangkin na anak niya ay hindi rin nagkaanak. Yung isa nagkaanak, pero tinitingnan pa namin kung ano sexuality. Mm. Sabi ko, ano kayang ano ginawa ng pamilyang ito at ano, yung kanya lang lolo. Kasi alam ko, ano yun eh, naging yung kanilang lolo o ama, naging kalaban sa politika ng lolo ko sa aming bayan. At alam mo ko, tinakot lahat ng mga ano, kaya natalo ang lolo ko. Parang tinakot, may mga iba pa, may ano pa. Actually, na may mga pinatay na gano'n, na mga, kumbaga gumawa ng ano, ayun, yung lahi nila parang natutunan na. Gagawa lang ng karahasan, makuha lang posisyon, ano? Parang ano, oo, parang ano eh, parang may mga with AI work tools. Then I tried nababagong ano, Monday.com. nababagong Monday. gumagawa ang alahayam may kaparaanan. Hindi kaya kasi 'di ba merciful ang alahayam. Akala niya sa mga kwento dito parang napaka barbaric, 'di ba? Pero actually merciful siya, tinutunaw niya ng unti-unti yung mga ano, although Hebrew din sila, pero kaya lang may ano, 'di ba ang Messiah nga, yung ang dala ng Messiah ay ah, bini-bail out pansamantalang ano, 'di ba? Parang hindi dati nun kasi death agad eh. 'Di ba? Mm. Yung mga katulad ng mga sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ngayon, ano, may sinabi naman si Hero, 'di ba? Ang dala ng Messiah ay hindi ano, yung pag merong kasalanan, hindi tatanggalin sa iyo ang ano, ang tawag doon? Consequence. Pa, Pero parang binibigyan ka lang ng temporary reprieve. Ayan ang sabi ng mensahero. Pero sa araw ng paghuhukom ay ano ka, sesentensyahan ka pa rin. Parang gano'n. Ayon sa iyong pagsisisi at pa sa iyong mga gawa. Diba? Parang yung ginawa niya, sino ba yung ano, yung binigyan, pinag-ano ulit yung 15 years ang buhay? Ano, umiyak, humingi ng ano, yung mga, sino ba yung pinag-usapan natin ng isang gabi na ano, Josiah ba yun? Ang alin sis? Nagsisi siya, Si tama, si Josiah. oo, na ano, kaya sinabi ng ano, nag, ang alayam na mamamatay ka ng Hezekiah yun. Ay, si Hezekiah. Hezekiah. Oo, Oo, ng Hezekiah. at Oo. peace. Si Hezekiah pala. Na binigyan pa siya ng 15 years. Pero Oo. yung isa pa, yung ano, naging ano, ng House of David, hari. Na nagsisi. Napatay ng ano, ng Si Parao. Josiah yun. After ng Josiah, di ba? kaya nga pinag-uusapan natin, bakit naman Oo, ninayaan ng alahayam na mamatay siya sa despite gera. na ng kanyang ginawa na reformation, Oo, pag yung restoration ng ng covenant. baka may corruption doon sis, ano? So Oo. mga kapatid, hindi natin maano kung hindi walang resibo, hindi natin mababago ang mga nasusulat dito kung hindi kasi dahil ang mensahero ay wala sa atin,
So wala tayong corroborative na na papatunay na tinamper nga yung although meron tayong duda, maaaring tinamper nga yun dahil hindi yun ang ng sinabi ng alahayam, di ba? Ang pinangako sa kanya na tahimik na kamatayan, pero hindi natin pwedeng baguhin hangga't wala tayong corroborative o galing sa mensahero. So nasa inyo din, nasa inyong kamay ang pagpili ng katotohanan. Ang binibigay namin, ang lahat namin dito ay kung ano lang yung mga binago ng mensahero at alam namin na katotohanan, pero nasa inyo pa rin po kasi ang Torah hindi pa natin nakikita o napapasa kamay natin ang mga orihinal na sulat ng ating mga ninuno ng mga Hebreo. Alam natin na ito ay nasa kamay ng kalaban ng alahayam. So, kung meron kayong alam na kung makikita kayong mga corroborative or patunay na hindi yun ay corrupted, pwede nyo pong message o mag-comment. I-share sa comment section. Yun lang po. Okay, May okay. mga po kayo, karagdagang komento? Sa ngayon, wala muna. So, ito ang salita ng alahayam na nasusulat sa Torah, Halalwaya Alahayam. Yada. Halalwaya, Yan alaya, tayo musika, mga Yada. kapatid. Okay, so maraming salamat mga kapatid. At pakinggan natin ang isang awit. Maraming salamat din. Salamat sa pakikinig at pakikilahok. Salamat. Maraming salamat din sa inyo mga kapatid sa inyong pagpapagal Yada. para ipaliwanag sa amin. Sa ang Aba, mga- ang Okay, Tama. purihin Pasalamat natin ang sa alahayam. Aba ang Salamat lahat sa at dakilang ang alahayam. salamat Opo. at sa mensaherong kanyang At pinadala. yada sa mensahero. Yada. Halalwaya, Higit sa lahat. alahayam. Yada. Halalwaya, alaya. Yada. Halalwaya, alahayam. Ang lahi ni Noah, kanilang pinagmulan, mula sa lipi ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman, ang kapatid ni Joktan, ang angkan ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula mula sa lipi ni Adan. Si Abela, Ofer at Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Ofer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangako din sa silangan. Alahayam, tingin mo ang awit ng isang pamilya. Alahayam, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Ang lahi ni Noah, kanilang pinagmulan, mula sa lipi ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman, ang kapatid ni Joktan, ang angkan ng Bisaya, siya ang pinagmulan.
silangan, lahat sila ay nagmula mula sa libing Adan. Si Abela, Opera at Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Lumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Omer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangakong leming sa silangan. Alayang, tingin mo ang awit ng Sangoperia. Alayang, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Alayang, lupaing Opir, ibangon mo sa silangan. Alayang, ibalik mo siya